Mga kapatid sa pananampalataya, ngayon pong araw na ito ay Friday the 13th sa Gregorian calendar. At marami po ang mga kamusliman na nahawa na rin sa pamahiin, superstition, pananampalataya na may power daw ang Friday the 13th. Ang mga kufar at mga musrikun ay naniniwala na ang araw na Biyernes na tumapat sa Petsa 13 ay araw raw ng malas, araw raw ng kapahamakan. At may mga Muslim na nahawaan. At kapag ikaw na Muslim, ang lakad mo sa araw na ito ay kinansel mo dahil Friday the 13th at naniniwala ka na may magaganap na kapahamakan sa iyo, ikaw ay nakagawa ng shirk, pagtatambal sa Allah. Ipinantay mo ang araw na Biyernes at 13 sa kapangyarihan ng Allah, at ito po ay pagtatambal sa Panginoong Allah. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, pakaingatan natin dahil marami po ang mga Muslim na gumagawa ng shirk. Hindi lang shirk, kundi shirkul akbar na siya pong tatalakayin natin ngayon. Napakamapanganib po ang shirkul akbar ay sapagkat ito po ay bubura sa anumang nagawa mo na mga ibada, anumang mga nagawa mo na mga pagsamba, isang beses ka lang makagawa ng shirkul akbar ay burado. Kaya ito ang tatalakayin natin. Nang sa gayon po ay maintindihan ng bawat isa gaano katindi na kasalanan ang shirk. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna syirka la dhulmun azim. Katotohanan, shirk ang pinakamasama na kawalan ng katarungan. Bakit tinawag ang shirk na pinakamasama na kawalan ng katarungan? Ay sapagkat ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kakailangan natin sa mundong ito. Hangin na nilalanghap, tubig na ating iniinom, sikat na araw na ibinubuhay sa ating mga pananim. Binigyan tayo ng utak, binigyan tayo ng puso, buhay, kaluluwa, katawan, dugo na dumadali sa ating mga ugat. Ngunit sa halip na ang pasalamatan ay ang Allah, ang pinasalamatan at sinamba ay rebulto, santo, propeta, at kung ano-ano pang itinambal sa Allah. Kaya po sukdulan, nakawalan ng katarungan ang shirk. Kaya ito po ang tatalakayin natin dahil mga kapatid sa pananampalataya, marami rito ang ginagawa ng mga Muslim. Bumanggit tayo ng kahit 4 lang, bagamat marami pa ang mga anyo ng shirkul akbar na ginagawa mismo ng mga Muslim. Mga Muslim na nananampalataya sa kaisahan ng Allah. Mga Muslim na bumibigkas ng kalima la ilaha illallah, ngunit gumagawa ng shirkul akbar. Allahu akbar. Kaya ito tatalakayin natin. Number 1, kahit 4 lang or 3 lang sapagkat hindi kaya ng oras. Number 1, na shirkul akbar na hanggang ngayon mayroon pang mga Muslim na gumagawa sa iba't ibang panig ng mundo, ang magdoa sa mga jin, mga engkanto, mga espiritu, kung tawagin namin sa Maranao, mga tunong, manalangin sa mga tunong. Allahu akbar. Mayroon kang makikita halimbawa na isang pamilya na ang isang miyembro ng kanilang pamilya ay may sakit na hindi gumagaling kahit saan mo dali na ospital. Kahit saan mo galing dali na doktora, hindi gumagaling.
Kaya ang payo sa kanila ng mga matatanda, magdekorasyon kayo sa bahay. Maglagay kayo ng lahat ng mga kung anong burluloy, paganday ng bahay. Pagkatapos magkulintang kayo, mag-celebrate kayo. Amo-amoin ninyo ang jin, tunong. Dahil kaya nagkakasakit yung mahal ninyo sa buhay. Mayroon siyang nagawa na na-offend ang tunong. Kaya ito ang gawin ninyo. Amo-amoin ninyo ang jin. At yan po ay ibada, yan ay pagsamba. Na yan po ay Shirkul Akbar. May marumpang mga gumagawa niyan ngayon. At hindi lang sa Mindanao, pati na sa Metro Manila, nasaksihan mismo ng inyong abang lingkod. Naghanda, nag-celebrate yung isang buong pamilya. Pinaganda yung bahay nila. Dahil nga, i-welcome nila yung tunong. Allahu Akbar. Anong sinabi ng Allah? Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ito ang babala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito ang pinili natin na topiko dahil marami pa rin ang gumagawa nito, lalong-lalo na ang number 4. Yung numero 4 mamaya. Halos more than 90% ng mga Muslim gumagawa ng shirk ng number 4 mamaya. Okay, malapit-lapit na pakahulugan ng binasa natin na verse. Katotohanan, sino man ang magbibigay ng mga katambal sa pagsamba sa Allah, yang ginawa mong paghahanda para i-please ang jin, spirito, engkanto, nunok, tunong, yan po ay ibada, yan ay pagsamba na ipinantay sa Allah. Ulitin natin. Katotohanan, sino man ang magbibigay ng mga katambal sa pagsamba sa Allah ay ipinagbabawal sa kanya ng Allah ang paraiso. Ipagbabawal sa kanya ng Allah ang paraiso. At ang apoy ang kanyang magiging tahanan, impyerno ang magiging tahanan niya, at para sa mga zalimun ay walang mga makakatulong. Allahu Akbar. Sino man ang gumagawa niyan, hintuan na yan. Marami pa ang gumagawa niyan sa Mindanao. Number 2, na uri ng Shirkul Akbar na ginagawa mismo ng mga Muslim sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na sa Iraq, Iran, Pakistan, India, Malaysia, Indonesia, Brunei, at ibang mga Muslim na country, pati na Mindanao, pati na Metro Manila, may mga gumagawa nito. Anong Shirkul Akbar ito? Number 2, na uri ng Shirkul Akbar na ginagawa mismo ng mga Muslim na bumibigkas ng kalima la ilaha illallah, ang pagdudua sa mga puntud ng mga yumaong banal, kung tawagin grave worship. Ano bang ibig sabihin ng grave worship? Pagsamba sa puntud. Pananampalataya na ang buhay ay pwedeng humingi, magdua sa patay. Pananampalataya na ang patay ay may power tugunan ang dua ng buhay. Yan ang ibig sabihin ng grave worship. At ito ang ginagawa ng ibang kamusliman. May makikita ka ng mga Muslim pupunta sa puntod ni Sheikh Fulan, tatayo sa harap ng puntod ni Sheikh Fulan, tayo ng ibada, tayo na takot, parang kaharap niya ang Allah, takot na takot, parang tayo ng salah. Mayroon ka pang makikita ng Muslim na nagpapakalbo sa harap ng puntod. Mayroon ka pang makikita ng Muslim nagpapanata sa harap ng puntod. Mayroon ka pang makikita ng Muslim nagpapatira pa sa puntod. Ha? Kapag tinanong mo yung brother, bakit ka nananalangin sa puntod ni Sheikh Fulan? Hindi naman yan Diyos. Sasabihin niya sa iyo, hindi ko naman sinasamba si Sheikh Fulan. Tinatawagan ko lang si Sheikh Fulan na mamagitan sa akin sa Panginoong Allah, intercessor, dahil si Sheikh Fulan ay banal. At ang kanyang kabanalan, paborito ng Allah, anumang hingin niya sa Allah, ibibigay niya sa akin. Allahu Akbar. Wala itong ipinaglayo sa doktrina ng Kristyanismo.
tatawagan nila si San Pablo. San Pablo, iparating mo sa Ama. Tatawagan si San Pedro. San Pedro, kung sino-sinong santo tinatawagan. Mama Mary, kung sino-sinong tinatawagan. Para daw iparating daw sa Ama. Allahu Akbar. Doktrina ng kakristyanuhan, doktrina ng mga kufar. Anong sinabi ng Allah? وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. At sinasamba nila maliban pa sa Allah mga bagay na hindi nakapipinsala sa kanila ni hindi nakakapagbigay sa kanila ng pakinabang. At sinasabi nilang ang mga ito ang aming mga tagapamagitan sa Allah. Nakita mo? Mga kapatid sa pananampalataya, gaano man kabanal na banal ang sino mang banal na Muslim, sino mang sheikh, gaano man siya kabanal na banal, wala siyang power, wala siyang authority, wala siyang karapatan, wala siyang kapangyarihan na tugunan ang panalangin ng mga buhay. Pwede kang lumapit sa buhay. Bro, ipanalangin mo ako sa Allah. Ginawa yan ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pwede mong lapitan yung buhay na ustads, buhay na sheikh, buhay na alim o sino man, o buhay na banal na Muslim. Brother, sheikh, pwede ba isali mo ako sa mga panalangin? Pwede. Pwede. Ginawa yan maraming beses ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipinanalangin sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit kung patay na ang tao, saka mo lalapitan ng kanyang puntod, tatawagan mo, ya sheikh fulan, nanggaling ako sa malayo, huwag mo akong bibiguin, iparating mo sa Allah ang aking kahilingan. Hindi yan pwede. Allahu Akbar, subhanallah. Yan po ay syirkul akbar. Ngayon, ito ang pinakamapanganib kapag panahon ng Hajj. Mayroon kang makikita ng mga Muslim na pupunta sa puntod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madinah. At doon nagdudua sa kanyang puntod. Allahu Akbar. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede natin ipagdua sa Allah, pero hindi tayo pwedeng magdua sa Kanya. Ito po ang akida na tama. Ito po ang totoong akida. Pwede tayong ipagduan natin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Panginoong Allah. Ngunit kung sa Kanya ka magdudua, sino mang nilikha ng Allah, sino mang propeta, sino mang sugo ng Allah, lahat yan mga alipin ng Allah. Wala silang power, walang kapangyarihan para tugunan ang panalangin ng sino mang alipin ng Allah. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, sino man ang gumagawa niyan, maraming gumagawa niyan kapag Hajj. Kaya ka nag-Hajj para maghugas ng kasalanan, magtauba, makamit ang pagpapatawad ng Allah. Ngunit sa isang iglap, lahat ng ginawa mong kabutihan, burrado dahil sumamba ka sa puntod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang ni isang katibayan na hadith na magpapatunay na ang mga sahaba kapag may problema, pupunta sa puntod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanilang tatawagan. Walang ebidensya na si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, punong-puno sila ng problema sa panahon ni Ali radhiyallahu anhum. Sa panahon ni Ali, civil war, gira ng mga Muslim. Walang katibayan na si Fatima na pinakapaboritong anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pumunta sa puntod ng kanyang tatay at sinabi niya, tatay ko, gira ngayon sa amin, tulungan mo kami, iparating mo sa Allah. Walang ebidensya. Therefore mga kapatid sa pananampalataya, sino man ang gumagawa niyan, alisto kayo. Baka ang mga gawain ninyo na mga ibada, ang inyong mga zakat, ang inyong mga sadaka, ang inyong mga sambayang, ang inyong mga hajj, ang inyong mga fasting, anumang gawain na ibada, baka isang iglap burado dahil sa gumawa ka ng syirkul akbar. Number 3, na ginagawa na syirk ng mga Muslim, pagkatay ng hayop. Pagkatay ng hayop, hindi para sa Allah, hindi sa ngalan ng Allah. Pagkatay ng hayop,
sa harap ng baliti. Sa amin sa Maranao, nunok, baliti. Kinakata yung kambing, manok, kalabaw, whatever, para amu-amuin yung engkanto. O kaya, pagkatay ng hayop sa harap ng puntod para amu-amuin ang nakalibing. Ito po ay Syirkul Akbar. Binuhay ng Allah ang kambing. Pinakain niya ng damo ng Allah, pinainom ng tubig ng Allah, sinikatan ng sikat ng araw ng Allah. Ang kanang buhay galing sa Allah. Lumaki ang kambing, kalabaw, anumang hayop na dahil sa rahma, habag ng Allah, pagkatapos kinatay mo sa pangalan ng engkanto, sa pangalan ni Sheikh Fulan, hindi sa pangalan ng Allah. Ito po ay kasama sa Syirkul Akbar. At anong sinabi ng Allah? Inna Allah la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah na siya ay bigyan ng mga katambal sa pagsamba, ngunit pinatatawad niya maliban sa anumang iba pa na kanyang luluubin. Itong 1, 2, 3, marami ang gumagawa nito ng mga Muslim sa ibang bansa. Lalong-lalo na Indonesia, Malaysia, Iran, Iraq, Pakistan, India, Bangladesh, at dito sa Mindanao. May mga, itong tatlong binanggit natin, 1, 2, 3. Then, number 4. Itong number 4, more than 90% ng mga Muslim sa buong mundo, ginagawa nilang shirk na ito. Ano yung number 4? Huwag kayo magugulat. Kaya natin ito bibigkasin sa inyo. Hindi para pasamain ng loob mo, kung hindi para mag-alerto ka ngayon, kung binabiolate mo ito, itong shirk na ito na number 4, ngayon hintuan mo na. Dahil kapag namatay ka sa shirk. Ano ang number 4? Pagmamahal sa isang bagay, o kaya pagmamahal sa isang tao ng higit sa pagmamahal mo sa Panginoong Allah, yan ay shirk. Kapag mas minamahal mo ang misis mo kaysa sa Panginoong Allah, yan po ay shirk. Kapag mas minamahal mo ang mister mo kaysa sa Panginoong Allah, yan po ay shirk. Kapag mas minamahal mo ang anak mo kaysa sa Panginoong Allah, yan ay shirk. Mas minamahal mo ang karir mo, ang kayamanan mo kaysa sa Panginoong Allah, ito po ay shirk. At karamihan sa atin, more than 90% ng nandirito sa masjid na ito ay nilalabag itong violation, itong shirk number 4. More than 90% ng mga Muslim sa buong mundo nalalabag itong shirk number 4 ng ating khutbah. Bilang katibayan, sinabi mismo ng Allah, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Itong binasa natin na verse, patungkol ito sa pagpinagpantay mo. Kapag ang pagmamahal mo sa Allah ay ipinantay mo sa pagmamahal mo sa misis mo, yan ay shirk. Ngayon, papaano kung ang pagmamahal mo sa iyong misis ay mas importante kaysa pagmamahal mo sa Allah? Ang pagmamahal mo sa anak mo mas mataas kaysa pagmamahal mo sa Allah? Ang pagmamahal mo sa mister mo mas mataas kaysa iyong pagmamahal sa iyong Panginoon? Allahu Akbar. Malapit-lapit na pakahulugan, pakinggan mo. At sa mga tao ay mayroong sumasamba sa iba maliban pa sa Allah bilang mga karibal sa Allah, minamahal nila ang mga iyon na katulad ng pagmamahal nila sa Allah. Minamahal mo ang misis mo na katulad ng pagmamahal mo sa Allah. Minamahal mo ang mister mo na katulad ng pagmamahal mo sa Allah. Ang sabi ng Quran, yan ay pagtatambal. Dagdag pa, ngunit ang mga yaong nananampalataya
ay minamahal nila ang Allah ng higit pa kaysa sa ano pa mang bagay. Kung makikita lamang ng mga yaong gumagawa ng masama, kapag nakita nila ang kaparusahan na ang lahat ng kapangyarihan ay pag-aari ng Allah at ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Ganoon din kapag mas mahal mo ang misis mo kaysa sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang shirk, kufur. Kapag mas mahal mo ang anumang bagay kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufur. Katibayan, anong hadith? Hindi sumasampalataya. Ibig sabihin, hindi naniniwala. Walang iman. Hindi nananampalataya. Hindi sumasampalataya. Ibig sabihin, kafir. Hindi sumasampalataya ang sino man sa inyo hanggat hindi ako ang higit na mahal niya kaysa sa kanyang anak, kanyang magulang at sa lahat ng mga tao. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, sino man ang natatamaan, alin man dito sa apat na binanggit natin na mga gawain na shirk, ang purpose ng khutbah hindi para durugin ang puso mo, hindi para pag-uwi mo durug ang puso mo. Ang purpose ng khutbah para po magreforma ka. Kaawaan mo ang sarili mo. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, alam ba ninyo na itong binanggit natin na apat na anyo ng shirk, hanggang ngayon marami pang gumagawa nito. At ito ang pakaisipin nating mabuti. Ito. Isang beses ka lang gumawa ng Shirkul Akbar. One time lang. Isang beses lang na Shirkul Akbar. Lahat ng ginawa mong kabutihan sa buhay mo, ang iyong zakat, ang iyong salah, ang iyong mga tahajjud, ang iyong sadaqah, ang iyong fasting, ang iyong hajj, kung ikaw nagjihad, ang iyong jihad, lahat ng ginawa mong kabutihan sa buong buhay mo, one time ka lang gumawa ng Shirkul Akbar, burado lahat. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ngunit kung nakapagtambal sila ng iba sa pagsamba sa Allah, ang lahat ng kanilang nakagawiang gawin ay magiging walang saysay sa kanila. Ingatan nating mabuti. Hindi lamang sa gagawin natin ng mga ibadah, mga amal na kabutihan. Hindi lamang sa gagawin natin magsusumikap ang bawat isa na madagdagan ang ating mga amal na paggawa ng mga ibadah, pagsamba sa Allah, kundi ingatan din natin na huwag mabura ng isang igla. Anong ibig sabihin ng nabura? Pagdating po sa araw ng paghuhukom, ito yung mga nagawa mong masama, ito yung mga nagawa mong mabuti, titimbangin. Kapag mas mabigat ang mga nagawa mong kabutihan, pasado ka. Pag mas mabigat ang mga nagawa mong kasamaan, apoy ka, impyerno. Ano ang pangtimbang mo kung nabura lahat? Kung itong mga gawain mong kabutihan, nabura lahat, ano ang pambalance mo sa mga nagawa mo na kasalanan?
Kaya mga kapatid sa pananampalataya, pinaka-importanting topiko na maintindihan natin ano ang mga nakakapagbura ng ating mga ibada. Napakarami-rami ng listahan ng mga gawaing Syirkul Akbar na hindi alam ng mga Muslim, na hindi natin kayang talakayin sa oras na ito dahil hindi kaya ng oras. Nawa, magbigay sa atin ito ng linaw, at nawa bawat isang manaliksik, gwardyahan mo ang iyong mga gawaing ibada na huwag mabura.